Mga kaibigan, makikibalita muna tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bukod po sa politics, bigla lamang po akong napasisid dito sa balita page. Ayan. Basahin muna natin, inihayag ng Department of Social Welfare ang development, DSWD, ang interes nilang gawing ambassador ang misteryosang babaeng lumitaw sa isang imburnal sa Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village, Makati City, Kamakailan. Okay naman na pagka syempre ang mga kababayan natin, lalo na hirap sa buhay at walang tirahan, deserve po nilang magkaroon ng mga posisyon. Hindi, tirahan, matinong kalalagyan, ayudang sasapat po sa kanilang kabuhayan at pag-alalay po sa kanila. Pero, para po kasing nakakaamoy po ko ng ipupolitika na naman ito. Wag naman ho sana. Wag naman ho. Ako vision ko lang ha. Ito'y ating reaction lamang sa mga balita. Kasi nakakagulat. Baka mali lang ho tayo ng pagbasa. Ang interest nilang gawing ambassador ang misteryosong babaeng lumitaw sa isang imburnal. Yan. Galing po yan sa balita Ayan po balita. Hindi ho tayo ang nagbalita niyan. Ayan mga kapatid. Basahin ho natin yung comment kung normal po nilang naiintindihan yung sinasabi na gawing ambassador ang misteryosong babaita na to. No? Babae. Ayan mga kapatid. May mga comment naman na wow, ambassadress na sinurot sa kanal. Ano yan? Scripted? Talaga ba? DSWD nilalagbat ba kayo? Nilalagnat siguro, no? Grabe naman yan. Daming iba dyan na qualified, no? Hindi naman natin minamaliit yung mga mahihirap, mga kababayan natin. Yung sagad sa hirap tayo, mahirap din naman kasi. Pero meron pa kasing iba kagaya niyan, yung walang mga bahay, no? Napakaswerte ho, napakaswerte mo na lang kahit sabihin mong mahirap ka, pero may tirahan ka. Pero sa mga kanila, talagang dun pa ata natutulog sa imburnal o dun sa ilalim kasi parang malawak siguro yon. Kaya yan, lumabas. Ayan, ewan ko, ba't nagkaganon? Balita ko, binigyan pa ata ng pera to, no? Hay nako, bakit kayo ganyan ng DSWD? Wala na yata silang makitang matutulungan kaya sa social media na sila nakatuon kung sinong tutulungan nila. Noon si Sampaguita Girl ang humakot ng tulong, ngayon si Imbornal naman. May mga nababasa rin akong comment na madali lang pala kung gusto mong yung kabuhayan mo o yung gusto mong mabago yung buhay mo. Pumasok ka lang daw sa Imbornal at magkakaroon ka na ng bahay. Hindi naman natin hini-hate itong si ating na pumunta po doon sa Imbornal. Walang problema doon. Pero bakit parang nakatutok na rito at okay lang din siguro. Sige, sabihin na natin binigyan mo ng 80K. Kapag ang isang tao binigyan mo ng ganyan, kailangan mo rin talaga siyang i-assist. Siguro, meron siguro, no? Kaso na ibalita na dito, ano na lang ang iisipin ng mga ibang kababayan natin? Kamot ulo tuloy sila. Trabaho sila ng trabaho para magbayad ng tax tapos ang laki ng ibigay. Siguro sa una, pwedeng magbigay ka ng mga 5,000. Tapos i-monitor nyo yung babae kung ano na ang lagay. Bigyan nyo pero yung isang bagsak na tapos bibigyan mo pa ng parang negosyo. Tapos ngayon ambassador. Wow! Yung mga kababayan tuloy natin, pwede na palang ganun lang Pupunta ka lang dun tapos lalabas ka lang sa imburnal, meron ka nang kinabukasan. Hindi ho ganoon. Hindi ko kasi naiintindihan. Pasensya na ho siguro pwede nyo akong i-bash, pwede nyo akong pagsalitaan ng hindi magaganda. Parang hindi na ho kasi normal. Ako man ho, pag nakakita ako ng ganito, tutulungan natin. Bakit hindi? No, papakainin natin, bibigyan natin ng sapat na pera sa gayong naiintindihan niya. Kasi masisilaw masyadong malaki yung 80,000 o yung sinasabing ambassador o kung ano-ano pa man na malalaki. Una, tulong lang muna sa pagkain sa pang-araw-araw niya. Tapos bahay na matitirahan o naligtas kasama ng pamilya niya kung nandiyan din. Pero yung bibigyan mo ng 80K na biglang tas iano mo sa social media, anong meron? Diba? Yun lamang po muna ang topic natin dyan. Pero alam ko lilitaw pa ito mamaya. Babalikan natin. Mag-i-scroll lang muna tayo sa iba pang mga balita. Ito. Ayan. Wag na to. Basta yung ganito, medyo pass muna tayo, no? Sige, basahin na lang natin, Sige.
Okay, nagbigay ng pananaw ang political analysis at dating presidential advisor for politics affairs na si Ronald Llamas tungkol sa kung anong hinuhubog ng administrasyon ni PBM. Ano bang hinuhubog niya, no? Ewan ko. Hindi ko naman, wala akong nararamdaman eh. No? Okay, dito muna tayo. Huwag muna tayo dyan. Ayan, ito na. Nagbigay ng reaksyon si VP President Sara Duterte kaugnay sa pagkakatalaga ni ayan na nga. CIDG Director Nicolas Torre III bilang bagong chef ng Pilipinas National Police. Yan. So siya ng PNP chief ngayon, 'di ba? Oh, titignan na lang natin 'yan mamaya, mga kapatid. At ayan, hindi tayo diyan. Okay, ito naman, matindi rin 'to, no? Ito yung sa San Juanico Bridge. Nitong mga nakaraan lang, ipinagbawal siyang daanan. So ang daming mga truck, ang daming mga sasakyan na hindi dumaan at mga nakapila dahil nga sa parang nararamdaman nila o may mga nakatingin na daw dyan na hindi na matibay yung San Juanico Bridge. Ngayon, may nabasa rin ako dito na parang 48 hours lang bibigyan sila ng budget para maayos na. 48 hours aayusin yung tulay, tapos bibigyan ng budget. Parang naguguluhan pa ako. Tignan muna natin ito, mga kaibigan. Parang nangangamoy, no? Parang may nangangamoy. Okay, ito muna. Sa mismong video message, inamin ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez na naapektuhan ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Hindi lamang ang ekonomiya ng rehiyon, kundi maging ang ekonomiya ng buong bansa sa kabuang balita. Ayan, mamaya ipapakita din natin yan, mga kaibigan. Ayan na, ito na pala yung nagbigay ng reaksyon kay BP Sara. Okay. Ang 2 anyos na dalagita habang sugatan ng mga kanyang 25 taong gulang ng kapatid matapos silang Ay, grabe naman tong balitang ito. Ginanon-ganon daw, oh. Ay, bawal sabihin kay YouTube, eh. Sa loob ng bahay ng kanilang lola. Ayan. Dapat po yung mga ganito, yung mga kriminal, kapag sila ay natitegi na, huwag nyo nang habulin. Para sa akin lang, siguro mali ako. Kasi dapat ang binibigyan nyo ng pansin ng mga human rights, yung mga biktima, yung mga pinaggagaganyan, yung mga pinagsamantalahan. Biruin mo, 12 anyos na dalagita, di ba? Yung mga ganyan, dapat yan po yung binibigyan ng katarungan. Yan po ang binibigyan ng pansin para maiwasan. Ano ba ang mga ibang dahilan? Kasama ho sana yung paglupil o pag-wipe out sa mga adik-adik, sa mga manggagamit o nagpo-pusher-pusher, mga ganyan. Dapat yun eh. No? Pag natumba man sila, sa totoo lang, huwag mo nang bigyan ng pansin. Bigyan mo ng pansin yung mga mahahalagang taong nawala sa Pilipinas, gaya na lamang ng mga nabiktima nila. Yun lang ang sa akin, ano? Iba na ngayon eh. Base sa aking opinion, kailangan bigyan pansin, kailangan bigyan ng katarungan yung mga nategi, yung mga na-deads, yung mga nambibiktima, yung mga adik-adik. Sila yung kailangan bigyan ng katarungan ngayon. Parang ganun lang, ha. Base lang ho yan sa aking opinion. Kasi wala pa tayong nakikitang madalas na mga 12 anyos, etc. na sinuportahan po ng gobyerno na madalas na nakikita natin na ito yung mga ipinaglalaban nila. Kung ano man ang sanhi, dapat unahin yung pag-alis ng illegal powder na puti dito sa Pilipinas at yung mga katulad pa na bawal na gamot. Ganun sana, di ba? Maiiwasan sana to. Yun lamang po sa akin, mga kaibigan. Eto na si Ateng. No? Sabi ng ganon, kung dati ay pinandidirihan at iniiwasan, ngayon ay tila inspired ng ating mga netizen na tumambay sa mga kanal at imbornal. Ikaw ba? Grabe naman balita to ng balita page, no? Kasi nga, tingnan mo ilang netizen naghahanap na rin ng imbornal para magka-instant 80k. Bigyan mo ba naman ng 80k? Walang problema kung bibigyan mo ng 80k yung isang taong alam kung paano gastusin yung 80k. Kailangan kasi may kaakibat yan na na kung anong gagawin sa pera, anong magiging ganire, magiging sa bagay. Malay mo meron, hindi lang ho natin alam. Kailangan yung mga balita, meron din na bibigyan ng 80k plus i-assist siya kung ano ang pwede niyang gastusin doon sa 80k. Yan.
Mga ganyang balita, pwede pa. Kasi magugulat na lang yung mga kababayan natin, ha? Kami nagpapakahirap kami magkatrabaho. Tapos loyal kami sa bansang ito at kami nagbabayad ng mga tax. Tapos kami walang bonus. Nagbabayad lang kami ng tax, no? Tapos yung mga yon mapupunta sa DSWD, AX, etc. Kung ano-ano pa man ng mga ayuda, ayun. Hindi natin sinasabing wag tulungan. Tulungan, natural, kailangan. Pero dapat yung sasapat lang sa pangangailangan niya sa ngayon. Hanggat hindi niya pa alam kung paano gastosin, bigyan mo 5,000. Tapos sa mga susunod, bigyan mo ulit. Gaya po ng ginagawa ng mga vlogger sa mga channel nila. Nakikita ko talagang maganda ang pagtulong kasi tinututukan po nila. Kailangan ito, base lang sa aking opinion, sana po tutukan nyo rin yung mga ganyan. Okay na. Dito naman tayo kay... matindi to no? Okay. Inalmahan ni Senator J.B. Ejercito ang planong pagsisimula ng rehabilitasyon ng buong EDSA sa darating na buwan ng Hunyo. Alam nyo, maraming nagrereklamo dun sa EDCA. Ay, EDCA. Ano to? NCAP, no? Yung mga daan, medyo hindi pa ata na yung ating mga kababayan. Pero salamat pa rin kasi ginagawa ng paraan itong EDSA kung paano maiiwasan yung traffic na yan. Yan, maganda yan. Meron silang ginagawang mga eksperimento. Kasi hindi naman din kasi birong i-rehabilitate yung, tama ba English ko? Basta na yun. I-rehabilitate o i-rehab yung ano na yan. Yung EDSA na yan. Kasi may matatamaan at matatamaan. Lalo na yung EDSA na yan. Kasi napakadaling dumaan dyan kung walang traffic dyan. Galing ka ng north-south, di ba? Napakadali lang po. Kung tutusin, kaso nga lang yung traffic na yan talaga nagpapahirap. Ano ang mga pwedeng gawin? Siguro yan yung pinag-aaralan nila. Para sa akin, kung may mga hindi man magagandang nangyayari, lalo ngayon may mga video, may mga memes na hiwalay, tas ang luwag-luwag na di naman nadadaanan. Mga ganon. Siguro, sinusubukan kasi nila na gawa ng paraan. Pero yung nga lang medyo pumapalpak, medyo natutuwa yung iba. Yung iba naman hindi din natutuwa dahil nga naaabala sila. Kaya ka nga nagmotor para mabilis ka pero pipila ka rin pala ng sobrang haba. Base sa aking opinion, traffic pa rin. Ang nangyari lang, isinalansan lang sila. Kumbaga sa hugasin, pag makikita mo sa hugasan, hugasan talagang sinampol, sa kusina ninyo kasi naghugas tayo ng pinggan Pag nakita mong gulo-gulo yan dyan, sakit sa mata. Pero pag sinalansan mo muna lahat yan, yung kutsara, isi-separate mo, yung malulukong ba yun, tsaka yung mga plato, isinalansan mo ng maayos, kutsara, ganyan, etc. Maganda siya tignan kahit hugasin. Parehas yung hugasin yung nga lang mas magandang tignan kasi nga, gaya sa nakikita natin sa NCAP, magkakasalansan na sila. Maganda na siya tignan. Kaso ang problema, traffic pa rin. Pero okay lang yan, naiintindihan natin. Mahirap din naman kasi ang na yan, yung EDSA na yan, matagal na po kasing ginagawa ng action yan. At ito na nga ang sumunod. Sabi ng ganon, kakapasok lang na balita, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang EDSA rebuild upang magkaroon ng mas sapat na oras ang pamahalaan sa makaisip ng mas maganda. Di ba ang hirap? Oo, totoo yan. Mahihirapan po sila dito dahil hindi ganun kadali. Yung rehabilitasyon na yan. Hindi ganun kadali Pero sige lang ho, at least may nagagawa yung Pangulo natin sa ngayon. Atras abante, no? Ginugulo nyo yung mga tao, yung iba nahuhuli patuloy. Nagkakaroon pa ng abala, yung hindi nila nakasanayan. Mahuhuli, tapos mababalitaan nila, iibahin, ikakansila. Paano na lang yung mga time na nahuli sila? Chat talaga no? Wawawi! Okay, may ibang balita pa ba tayo? Ito, nagbigay ng pagpupugay si Senator-elect Attorney Kiko Pangilinan para sa mga mangingisda bilang pagdiriwang sa National Fish Folk Day. Okay na rin yan, at least ito, sinusubukan niya magtrabaho. Hindi bumanat sa Duterte to, di ba? Kaya siguro nakapasok kung hindi nandaya, malamang hindi siya bumabanat sa mga Duterte kaya hindi napapansin. Siguro sa Duterte, baka idinagdag nila yan. O kaya yung sinasabi po ng chairman natin sa COMELEC na baka nakalimutan nyo lang kung sino yung binoto nyo.
Yun lang yun mga kapatid. Meron pa ba tayo dito? Eto matindi. Isang 47 taong gulang ang nakatanggap ng 30,000 matapos siyang magpatuli at kinilala sa bilang pinakamatandang nagpatuloy sa bayan ng Gapan. Palakpakan po natin. At least nakakatanggap siya ng ganyan. Maganda rin mga ano yan pantulong din yan sa mga kababayan natin na hihikayatin mo ang iyong matandang mga matatanda para magpatuloy. Okay, the best yan. Okay, eto na, no? Inilarawan ni Incumbent, tama ba to? Sorry Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang pinakamagandang halimbawa ng gobyernong binigo ang mga mamamayan. Pinakamalaking halimbawang ng gobyernong binigo ang mga mamamayan. Napakatindi mga kapatid. Ito na, bulat-latin na natin yung balitang ito Ayan, dito na ho tayo. Okay. Inilirawan ni, hindi na natin babasahin Dito na lang yung mga highlights na lang siguro. Dagdag pa niya, wala. Puro kalokohan talaga. Kahit press release, puro kalokohan. Puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makitang bagong tulay ngayon. May rehabilitation daw sa yung rehabilitation na magaganap. Ano kayang bakit 48 hours lang kailangan tapos na? Ano kayang budget ang ibibigay doon? Tanong lang naman po, Eto, basahin pa natin Kapitulo 1:3-4 ng balita. Doon po sa kanilang page. Matatandaan, hindi ito ang unang beses na binira ni Baste si Marcos. Sa talumpati niya sa ginanap na ika-88 na araw ng Davao noong Marso ay pinatikim niya ng mura at ang Pangulo, minura talaga niya, at sinabihan hindi mamahalin ng taong bayan kailanman. Siguro na sinasabi dito majority na hindi ka mamahalin ng mga kababayan natin. Grabe. Ang tapang talaga ng mga Duterte. Basta nakikita nilang hindi ito maganda mamuno, walang kwenta tong mamuno, Talagang hindi nila ginagalang Kasi ginagalang naman talaga nila pagka nakikita naman nilang maayos magtrabaho, di ba? Eto na mga kaibigan, dumako na tayo ito. Ilang netizen naghahanap na rin ng imbornal. Ito na. Basahin natin itong mga kapatid. Pinagkatuwaan at ginawa ng iba't ibang memes ang balitang pinagkaloob ng tulong pinansyal ang babaeng nag-viral na lumabas sa isang kanal sa Makati. At nakapanayanam ng Department of Social Welfare and DSWD ayon sa kagawaran noong Biyernes, Mayo 30, magbibigay sila ng 80,000 sa naturang babae na kinilalang si Rose. Grabe naman 80,000, grabe, biglaan yon, matinding na yon, tulong yon Ayon sa kagawaran noong Biyernes, Mayo 30, magbibigay sila ng 80,000 sa naturang babaeng kinilala si Rose. Ang magiging intervention natin kay Rose, pangarap daw niya kasing magkaroon ng tindahan at assessment ng ating social worker ay kaya naman saad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matatandaan noong Martes, Mayo 27, ikinagulat ng mga motoristang residente sa sa bandang Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village, Makati City ang biglaang paglabas ng isang babae mula sa isang kanal sa kalsada. Ito na. Maya-maya raw ay bigla na itong lumabas mula rito at nagtatatakbo. Hinabol naman daw ito ng ilang security personnel sa lugar. Nang kapanayamin namin siya ng DSWD, sinabi niyang hindi siya naninirahan dito. Hindi naman pala naninirahan. Kinuha lamang ang nahulog na cutter blade na ginagamit niya sa hanap buhay. Naghahanap buhay naman pala. So, hindi siya nakatira doon. Okay? Bakit bibigyan ng ganong kalaki? Okay lang. Sige, sa update ng DSWD ay nakapamili na si Rose ng mga paninda niya para sa nabanggit na sari-sari store na nais niyang itayo. Say naman ng mga netizen, parang gusto na rin nilang humanap ng imbornal. At lumusot dito para mapansin din at mapagkalooban ng ayuda. Wow. Sa imbornal pala papasok para magkaroon ng 80K. Akala ko
kasi sa duty, no, yung mga nag-duty, mga naghahanap buhay. Oo nga, no, sana gano'n, no, bigyan ng mga porsyento yung mga nagtatrabaho. Doon na lang sana ilaano. Alam ko na sagot sa kahirapan. Haha. Oh. Saan may malaking kanal dito? Alam nyo na. Grabe tuloy yung mga netizen, eh, no? Okay, doon naman tayo kay BP Sara, no? Eto na yung kay BP Sara. Yan, tanggalin muna natin yung isa. Kasi nga PNP chief na to, no? Nagbigay ng reaksyon si BP Sara kaugnay sa pagkakatalaga ni CIDG Director Nicolas Torre bilang bagong chief ng Philippine National Police. Sa panayam kasi ng media kay BP Sara nitong linggo, Hunyo 1, Hunyo 1, ito na, no, mga kapatid, naitanong sa kanya ang tungkol sa bagong posisyon ni Torre. Ngunit sa halip na magbigay ng pahayag, napahalakhak na lang ang Vice Presidente. Bilang tugon sa tanong niya. So, ibig sabihin, tinanong, BP Sara, ano ang reaction mo ngayong, ito na ang PNP chief? Tumawa lang daw. Nakeng ko yan. Tama ba? Okay. Sorry, sabi niya ng ganito. Sabi niya matapos matawa, that's my reaction. Next question. Anak ng teteng, mga kapatid, no? Matatandaan si Torre ang inatasang manguna noon sa pag-aresto sa ama ni BP Sara sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, sa The Hague, Netherlands. Dahil sa kaso nitong Crimes Against Humanity. Si Torre ang papalapit sa mababakanting posisyon ng PNP chief, Romel Marbil, at magiging ika-4 na hepe ng PNP sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. Kayo nga, sige nga, hindi rin ba kayo nahalakhak? Ako napailing. Sabi ko, galing. Ang cute talaga ng mga desisyon. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat kung nakarating kayo hanggang dito at babagal-bagal lang inyong internet. Nandito po ang fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila. At ang mura-mura pa. Mag-avail na kayo dyan. Tumawag na kayo. Pakalat na po ng pakalat yan. Parami na ng parami. Napakamura at ang bilis-bilis pa ng internet nila. Fiber ni Juan.